Dito sa Mandaon, Masbate, may makikita raw na Doon yung banda sa may pader. Matagal ng kwento-kwento yan dito. Nakakatakot kung totoo yun. ahas na ba to? Kaano ito katotoo? Rise and shine na mga ka-AHA! Samahan niyo kami sa masayang episode ng AHA This Morning. Narito na ang mga amazing stories of the week. Kilalanin ng mga amazing na atleta na humahataw sa kanilang minamahal na larangan. Sorry. Mga nakamamahang kaalaman tungkol sa ating buwan o moon. Paano nga ba nakaka-apekto sa buhay natin sa Earth? At alamin ang kwento ng dambuhalang ahas mula sa probinsya ng Masbate. Kinidlatan yung ahas na ito, kaya ito naging bato. All these and more ngayong umaga dito sa AHA! Mga ka-AHA, narinig niyo na ba yung alamat ng dambuhalang ahas na naging statwa? Feeling ko, sinlakihan ng estatwang nasa likod ko. Actually, hindi ko alam. Well, isa yan sa mga dapat nyo abangan. Makamandag ang umaga natin ngayong linggo dahil alamin natin ang kwento sa likod ng tanawing ito sa bayan ng Mandawan, Masbate. Kung saan ang dambuhalang tipak ng bato, isa raw higanting ahas. Ako po si Rodito Ortiga Rivas, kilala bilang Sir Rod Ortiga. Ako po ay 29 years old at dito na po ako pinanganak sa bayan ng Mandaon. Disclaimer lang daw, hindi raw historian si Rod, pero ang buong buhay niya, inilaan niya raw sa lugar na ito. Kaya ang mga kaalaman niya raw sa kwento ng ahas na bato, matagal nang nakapulupot sa kanyang pagkatao. Dito na kasi siya lumaki sa Mandaon. Nagka-interest ako sa ahas na bato simula nung narinig ko ito way back my childhood days, mga nasa year 2000. Kasi bumabiyahe kami before papuntang Manila, dumadaan kami dyan sa pader sa may ahas na bato. Ang tinatawag nilang bato, ang malaking tipak na ito, kung saan nakadikit ang di umano ahas. Mga pasahero ng bangka na yun na biyaheng Lucena, inaabangan talaga kapag dumadaan kami dyan sa may ahas na bato. Dabuhala raw ang laki ng ahas. At may nanlilisik itong mga mata na sinlaki raw ng bilao. Ayon sa mga sabi-sabi, maraming nawawalang mga kalabaw kasi sa laki nito, hindi imposibleng kaya nitong lunukin. Dumating yung time na bababasa na siya ng bundok, kinakailangan niya maghanap ng pagkain sa ilalim ng dagat. At yun nga, sa kasamaang palad ay hindi pinayagan ng mga engkanto at saka kinidlatan yung ahas na ito. Kaya ito naging bato. Kapag ka nakapunta ito sa ilalim ng dagat at maghari doon, so maaring marami siyang makain, maaring marami siyang maperwisyo yung mga tao sa dagat. Hi guys, so nandito tayo ngayon. Ang kwentong ito, ginagawan pa ng vlogs ni Rod at ipinupost online. Umaabot ng araw sa 72 ang video clips niya tungkol sa sinasabi niyang ahas na bato. Yan, yung wall na yan. Dito pababa yung ahas. Yan. Pababa yung ahas na yan, papunta dito. So, imagine nila natin kung gaano kalaki. Totoo nga ba talaga? Kasi laging bukang bibigyan ng mga residente dito sa amin. Kung totoo nga ba talaga ang kwento ng ahas na bato. At naniniwala ako doon. Ito raw ang pinakasikat na bersyon sa kanila. Marami ang may kaparehong impormasyon na tulad nito. Alam niyo ba na sa usapin ng mythology, hindi na bago ang ugnayan ng ahas at bato? Siyempre, nahaluan na rin ng impluensya mula sa mga kwentong panglabas. Tulad ng mga kwento ng mga epiko ng mga Griego. Andun na yung si Medusa na ahas ang kanyang buhok. At kapag tinitigan ka,
ay nagiging bato ka. Nahiram natin yon sa mga kwento sa comics ni Darna na naging si Valentina na ganon, puro ahas din ang ulo. Pero kabaligtaran ang kwento ng ahas na bato sa Masbate dahil imbis na ang kalaban ng ahas ang naging bato, siya mismo ang tila na parusahan sa kwento. Ganon naman nakatangian ng mga kwentong bayan. Makikita natin doon yung paniniwala ng mga Pilipino na kahit ano pa man yung mga supernatural beings na yan, merong mas nakakapangibabaw sa kanila. Kung gumagawa sila ng masama, sila naman ang mapaparusahan. May haka-haka daw sila na yung mata, may nakuha daw na bulawan. Mga bata pa kami, nagdadaong kami doon, naniniwala talaga kami kasi sumusiga yung mata niya dati. Sa aming ang paglilibot, nakakuha pa kami ng tila dagdag na mga twist sa kwento. Ako po si Vilma Victor Rotor, 75 years na po ako nakatira dito sa Mandaon. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda noon pa nga, yung pader daw dito sa amin na may sign ng ahas, ito daw ay sign ng mga kayamanan na magbaon ng mga ginto. Ayon kay Dennis na 36 years old ng residente ng Mandaon, Masbate, ang nasabing bato, isa raw talagang treasure shrine. Kasabihan ng mga matanda dati, mga unang tao yon, may haka-haka daw sila na yung mata, may nakuha daw na bulawan. Mga bata pa kami, nagdadaong kami doon, naniniwala talaga kami kasi sumusiga yung mata niya dati. May submarino daw nga nagkukuha ng kayamanan doon, yung bulawan na mata. Kumikislap dati yon. Ngayon hindi na eh. Nagiging bato siya kasi ang balita ng mga kinidlatan daw eh. Hindi lang yan, dahil may makamandag ding paniniwala ang ilang mga residente. Bababa sana siya sa dagat kasi makipaglaban siya sa mga pating. Hindi siya nakababa sa dagat, kinidlatan siya. Parang may may ginto. Pinuha na sang kidlatan. Ang ginto ay an ahas, nanging bato na. Ang bidang ahas sa kwentong bayan na ito, may connection din daw sa ating kultura. Sa Pilipinas, maraming kwento talaga tungkol sa ahas. Kasi ito yung pinakamapanganib na hayop. Dahil doon napakaraming nalikhang kwento ng mga Pilipino tungkol sa ahas. Pero ang tanong, sa dinarami ng mga kwento tungkol sa ahas na bato, alin nga ba ang totoo? At narito pa nga ba ang ahas na bida sa kwento? Well, let's hear it from the expert. Ilang grupo na raw ng researchers mula sa University of the Philippines ang nagsagawa ng pag-aaral sa nasabing ahas na bato. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang tinatawag na ahas na bato na ito mula sa Mandaon, Masbate, na kasing taas ng mga bundok sa lugar, hindi sinumpang ahas, kundi natural na rock formation. Salungat dun sa paniniwala ng mga nakatira po sa lugar, ang rock formation po na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang geological na aktibidad. Base po sa mga nakalap natin na mga initial na impormasyon, ang lugar po na ito ay nakapaloob sa isang formation. Ang tawag po ay Lanang Formation. Ang Lanang Formation po ay parte o bahagi ng Masbate Stratigraphic Column. Maaaring nabuo mga millions of years ago na. Mabilis daw itong nanigas at naging rock formation dahil sa temperatura. Nagbigay ito ng illusion ng isang petrified basilisk o mythical creature na naging bato. Dahilan kaya tinawag daw itong ahas na bato. Alam naman natin, karamihan sa mga magandang rock formations ay pinupuntahan ng mga tao. So, mahalaga na huwag tayong gagawa ng mga aktibidad na maaaring ikasira nitong mga rock formations, kagaya ng pagtatapon ng mga basura, pagpuputol ng puno. Ano tayo malikhain sa pag-iisip. Lumilikha tayo ng mga kwento tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi basta-basta natin binabrush aside na, walang kwenta yung batong yan. Dinadagdagan natin ang istorya. At para sa mga taga-roon sa lugar na yon, yun ay napaka-importante kasi nagiging landmarks nila yan. Nagiging source of pride na rin. Sabihin man natin na totoo man o hindi yung kwento ng ahas na bato, laman yan ng kultura at tradisyon na meron dito sa amin sa Mandaon. Ang katotohanan sa mga misteryong bumabalot sa buwan, alamin natin ngayong umaga.
sa mga pagbaha o pagtaas ng tubig sa iba't ibang panig ng mundo. Buwan o moon daw ang may sala. Kagandahan mo'y sumisigaw tuwing bilog ang buwan. Oh, misteryo ay lumilitaw sa kabilugan ng buwan. Ang katotohanan sa mga misteryong bumabalot sa buwan, alamin natin ngayong umaga. Here are 6 buwan-tastic facts na siguradong magpapawaw sa inyo. Buwan-tastic fact number 1, the moon smells. Ayon sa Apollo mission's astronauts, meron daw amoy ang buwan. Although walang hangin sa buwan, kaya hindi posibleng maamoy ito. Pero sa pagbalik ng mga astronauts sa spacecraft matapos ang kanilang moonwalk, napansin nilang may kakaibang amoy ang kinuha nilang lunar dust o lunar regolith. Inilarawan ni Buzz Aldrin, isang American astronaut at ang pangalawang taong nakapaglakad sa buwan, ang amoy na kagaya raw sa isang sunog na gunpowder. Ang naisip ng mga scientists, it might be because dun sa moon, walang masyadong oxygen, walang atmosphere. So pagpasok ng mga astronauts sa lander nila, yung mga dust na to, yung mga abo na galing sa moon, nakaka-come into contact with oxygen and other gases for the first time. At yung chemical reactions na to, yung nagdadala ng yung temporary na amoy na naamoy nila. Buwan-tastic fact number 2, the moon has mountains. Sa kabila ng peaceful na itsura nito mula sa Earth, ang buwan, meron daw mga bundok tulad ng ating mundo. Tallest mountain sa buwan ay ang Mons Huygens, na may taas na 18,000 feet. Lagpas sa kalahati ng Mount Everest. Mga bundok sa buwan ay nabuo sa isang proseso mostly. At yung proseso na to ay yung pagtama ng mga meteors sa moon. No? So, yung mga meteors na to o mga bato galing sa kalawakan, pag tumama sa buwan natin, yung buwan natin nakakabuo ng mga crater. No? So mayroong mga butas at yung butas na to, yung dating laman niya napupunta sa gilid. At sa gilid na to, andun yung mga bundok. May mga lupa na galing sa buwan na natatapon, tumatapon papunta sa gilid at dun nabubuo yung mga bundok sa gilid. Pero dahil sa nature ng surface ng buwan, mahirap matukoy kung ano ang eksaktong bilang ng mga bundok doon. Fantastic fact number 3, the moon has quakes. Yes mga kaaha, hashtag may lindol. Nagkakaroon din ng lindol sa buwan tulad sa ating mundo. Ang tawag sa mga lindol dito, ay ano pa nga ba? Di moonquakes! No joke! Pero di tulad ng earthquake na dulot ng paggalaw ng tectonic plates at volcanic activity, ang isang dahilan naman daw ng moonquake ay ang bulalakaw. Kadalasan, ang mga pagyanig sa buwan ay dulot ng pagtama ng mga bato galing sa outer space. Yung buwan, wala siya ng atmosphere. So pag may bato na nahulog galing sa kalangitan, papunta sa buwan, diretso yun sa lupa ng buwan. At dahil pag tumatama siya sa buwan, yun, nagkakaroon ng pagyanig. Bagamat madalang at mas mahina ang moonquake sa earthquake, ang pag-aaral ng pagyanig sa buwan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa internal structure ng buwan na nagagamit sa paghahanda sa mga susunod pang lunar exploration. Fantastic fact number 4, there's no dark side, only far side of the moon. Bago pa man ang mga space exploration, never nakita ng sangkatauhan ng far side ng buwan. Dahilan para bumuo ang tao ng speculation at mag-isip ng misteryo sa bahaging iyon ng buwan na hindi nakikita. Kaya naman nabuo rin ang term na dark side of the moon. Sa totoo, walang dark side of the moon na permanente. So at any given time, kalahati ng buwan ay naiilawan at kalahati ng buwan ay nasa madilim. So walang permanent na dark side ng moon. Pero merong permanent na far side ng moon. Merong side yung moon na parating malayo sa Earth at parating nakatalikod sa Earth. At merong near side of the moon, yung malapit na side, na parating nakaharap sa Earth. Kahit mapa-half moon man, yun yung side ng moon na nakita natin, yung near side of the moon. Patunay rito ang ilang lunar mission na nanggaling na sa far side ng buwan tulad ng kababalik lang na Chang'e 6, ang Chinese moon mission na dumating sa mundo noong June 25. Fantastic fact number 5,
The moon is moving away from the Earth. Alam niyo bang ang buwan ay lumalayo sa mundo year by year? Ayon sa British Broadcasting Company o BBC, noong 1970s, nakumpirma ang unang suspetsa ng English astronomer na si Edmund Halley na lumalayo ang buwan sa atin. Sa tulong ng mga salamin na inilagay ng mga nagtagumpay na lunar missions, natiyak ng mga scientists na lumayo ang buwan mula sa Earth ng 3.8 centimeters kada taon. So yes, totoo yon, yung buwan natin lumalayo ng dahan-dahan sa Earth, no? At may kinalaman ito sa tides actually. And apparently, may kaugnayan ng paglayo ng buwan sa ating Buwantastic Fact number 6. The moon affects tides. Kung sa paglalakad nyo sa dalampasigan, masaksihan yung tumataas o bumababa ang tubig dagat, tumingin lang kayo sa kalangitan dahil may kinalaman daw ang buwan dyan. Malayo man kung titingnan ng buwan mula sa atin, ang gravitational pull nito sa Earth ay may malaking papel sa pagtaas o pagbaba ng tubig, o nang kung tawagin ay tides. Kasi yung moon, meron din siyang gravity, no? Hinahatak niya din ang lahat ng bagay sa Earth, in fact. Pero pag magaan lang ang isang bagay, kagaya ko, hindi ko nararamdaman masyado yung epekto ng gravity ng moon. Kasi hindi ako ganun kalaki. Yung isang napakalaking bagay dito sa ating Earth ay yung karagatan, yung oceans. Sobrang daming tubig sa karagatan, sobrang daming oceans. At yung oceans na to, ramdam na ramdam nila yung epekto ng gravity ng paghatak ng moon. Dahil sa paghatak ng moon, ng gravity ng moon, yung hugis ng ocean natin nagiging oblong. Mas mataas siya doon ng konti, doon sa part na kaharap ng moon. Tapos mataas din siya doon sa side na opposite sa moon. Tapos yung side na nasa gilid, mas manipis. So yung mga side na mas mataas siya, yun yung mga high tide. Tapos yung mga sides na nasa gilid, yun yung low tide. No? Mas mababa yung level ng tubig dagat. Ang moon wobble o ang pagbabago-bago ng orbit ng buwan sa loob ng 18.6 years, malaki rin ang epekto sa mga tide. Pero ano naman kaya ang kaugnayan ng tide sa paglayo ng buwan sa Earth? Kunwari, ako yung Earth. At yung jacket ko, yun yung ocean. No? So yung moon, hinahatak niya yung ocean ko. May high tide ako at may low tide kung saan mas mababa. Yung paghatak na yun, medyo tinatapon niya yung moon palayo. So ito yun, diba? Dahil to sa moon, nagkakaroon ng high tide. Ako, umiikot ako ganyan. So sa pag-ikot ko na ganyan, parang pinipilit ko yung moon na lumayo palalo. So, yung energy ng pag-ikot ng Earth, dahan-dahan natatapon papunta sa moon. At dahil natatapon siya papunta sa moon, yung moon lumalayo ng lumalayo. Sa layong 238,855 miles, ang buwan ang pinakamalapit na kapitbahay natin sa space. Guys, imagine, kung kaya makapag-drive ng kotse papunta sa moon, abutin siguro ng 6 months para mapuntahan ito sa bilis na 60 miles per hour all day, every day. Kaya naman hindi nakapagtataka na may malaking epekto ang buwan sa buhay natin dito sa Earth. Fantastic nga naman! Aha! Sakit nun! Yan. Arching push-up. Yan. Hindi ba masakit sa dibdib yun, man? Hindi naman. Ang persons with disabilities na nakilala namin, talaga namang kahanga-hanga. Sa kabila kasi ng kalagayan, naibibida nila ang kanilang kakayahan. Obstacle Course Racing o OCR ay isang sporting event na ang mga athlete kinakailangan dumaan sa iba't ibang obstacles ng mabilis tulad ng monkey bars, high fence, at iba pa. Si Arman, mahigit 2 taon nang sumasali sa Obstacle Course Racing. Malaninja niyang nagagawa ang obstacle sa race.
Taong 2022 nang unang malaman ni Arman ang tungkol sa obstacle course racing para sa mga tulad niya. Ba't niyo po naisipan na sumali sa ganitong sport? Kasi po, na-challenge po ako kay Idol Kaisen de la Serna. Nakita ko po siya sa TikTok na ginagawa niya. Sabi ko, interesting. Baka kaya ko din to. Subukan ko. Sabi ko sa sarili ko, may kahinaan ako sa binte. Hindi ako nakakatakbo. Pero sabi ko, may shoulder pa ako, may kamay pa ako. So, ibig sabihin, kaya ko. Walang imposible. Noon, para masubukan niya ang ganitong challenge, gumagawa pa raw siya ng DIY obstacle sa kanilang bahay. So, ginawa ko yung hagdanan, yung para magkaroon ako ng monkey bar. Yung hagdanan namin, tinali ko sa, sa lubid. So, doon ako nag-monkey bar sa hagdanan na yung mag-aanga. Tapos yung hose, ginawa ko siyang ropes para makapag-ropes climb, makakyat. Hanggang sa mapansin daw siya ng isang coach. Noong time na yon, may kakilala si Coach Ron sa Olongapo. So doon, napunta muna akong Olongapo, tinry ko yung monkey bar, tinry ko yung mga ibang obstacle na kaya ko pala. So doon nagsimula. Simula noon, sumali na rin siya sa mga obstacle course racing. Unang nasalihan niya ang Ninja Revolution. Kasama raw niya sa kanyang kategory ang mga tulad niyang may polio rin. Pag titingnan mo, akala mo madali. Pero sa isang katulad ko, nandun yung risk na delikado kasi yung isang hita ko wala siyang lakas. Kaya minsan lalabanan mo yung takot para magawa mo na huwag kang ma-injury, huwag kang bumaksak. Nitong nakaraang February, sumali naman siya sa Spartan Race para sa mga tulad niya sa Batangas. Dito, natapos siya ang 5-kilometer obstacle course race at naka-third place pa sa kanyang category. Dahil din sa tulong ng coach niya, nakasali na rin siya sa Pilipinas Obstacle Sports Federation. Mula sa Orani, Bataan, dumarayo pa si Arman dito sa Pasig para lang magsanay. Iba't ibang obstacles ang sinusubukan niya, tulad ng monkey bars, wheel rig, 2-meter wall, island steps at iba pa. Pinakita pa nga sa akin ni Arman kung paano niya ginagawang isa sa mga obstacle na pinagsasanayan niya, ang ninja steps. Pero sa iyo, ano natin gagawin ito, Pards? Sa akin kasi, may sarili akong style. Sakit nun! Yan. Arching push-up. Yan. Okay. Yan. Hindi ba masakit si dibdib yun, man? Hindi naman, kasi sanay naman. Mahirap yun ah. Ang obstacle course racing ay nagsimula noong 1980s sa United Kingdom. Unang layunin nito ay ma-overcome ng participants ang kanilang biggest fear sa heights, small spaces, o kaya naman apoy at maging sa tubig. Adaptive sports o tinatawag ding disability sports o parasports ang ginagawa ng tulad ni Arman. Sa obstacle course racing, para matawag itong adaptive, minomodify ang karera para makapaglaro ang mga persons with disabilities. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi lang classified as PWD. Yes, Diba? May different classifications. Paki-explain nga po. Dati tawag sa kanila para athletes. Para Ngayon, athletes. binago na, ginawang adaptive athletes. Adaptive athletes. Kasi easy adapt. So, mga categories, meron tinatawag na P1. So, ang P1, mga naka-wheelchair yan. Ka-wheelchair, okay. Wheelchair. So, P2 naman sa mga amputees. Okay. Lower limb, P3 hanggang P4, same mga amputees mga yan. So, tapos ang P5, yan yung mga blind athletes din. Kasama rin ni Arman na nagtitrain ang adaptive athlete din na si Caleb, na ngayon ay parte na rin ng national team ng adaptive athletes. Sa kabila ng kalagayan, pinupursige pa rin ni na Arman at Caleb ang pagsasanay. Papasalamat kami at nagagawa ng able, nagagawa din namin. Lalong lumakas ang kumpiyansa natin sa sarili ng mga PWD. 1 taong gulang pa lamang daw si Arman nang tamaan ng sakit ng polio, kaya naman naging maliit ang kanyang mga binti.
Habang si Caleb naman, kinailangan putulan ng kanang hita matapos aksidenteng matapakan siya ng kalabaw noong bata pa siya. Pero paano kaya nagagawa ni Arman ng ganitong extreme sport sa kabila ng pagkakaroon niya ng polio? With a polio patient, usually ang kahinaan niya or ang weakness niya is asymmetric weakness. So, kay Kuya Arman, mapapansin nyo na ang right side niya ay mas mahina kaysa sa left side niya. But both of his upper limbs, medyo malakas siya. Malakas yung strength niya. Kung makikita mo sa video, kaya niyang buhatin sarili niya using the hands alone, using his arms alone, para makasali siya sa mga obstacle course. So, I think it's one is the remaining muscle strength of the other muscles na hindi tinamaan ng polio, and the other is syempre yung strong will niya na makasali siya, makapag-compete po siya. Para sa paparating na laro ni Arman, susubok siya ng bagong obstacle para mas mahasa pa sa OCR, ang dancing poles. Siyempre, bilang training buddy for a day ni Arman, susubukan ko rin ang obstacle nito. Sorry. Okay, take 2. Dahil mali pala ang umpisa ko. Alright! Sana nagustuhan niyo yung mga handog namin mga kwento this morning, guys! For more fun and exclusive contents, pwede niyong bisitahin at i-like ang aming Facebook page, AHA! Siyempre yung TikTok account namin na @AHA_GMA. See you again next week. Sama-sama tayong mamangha at matuto dahil sa ating mga fun kaalaman, kayo ang laging panalo. AHA!